Balikan po natin si Dayan para sa karagdagang mga impormasyon. Dayan? Alright, maraming salamat sa iyo, Aljo. Ngayon naman mga boss, pag-usapan natin, bukod sa unemployment, ay isa rin pong problema ang job mismatch. To know more about that, let us all welcome our very special guest this morning. We have Attorney Julito Vitriolo, Executive Director ng CHED. Good morning, sir. Welcome to Good Morning, Boss. Morning at magandang umaga sa lahat ng nanonood sa iyong program. Alright, to start off, sir, how many students are graduating this year? Well, ang estimate ng CHED siguro, about 670,000 ang gagraduate 670,000. this school, itong year na to. And we all know, sir, isa sa mga major problems is job mismatch. So sa 670,000, can we say na enough po ba ang mga trabahong maaari nilang makuha pagka-graduate? Ano pong gagawin ng mga batang ito? Well, usually sa estimates din ng Labor Department, meron talagang percentage ng nahihirapan or di nakakakuha agad ng trabaho. So, yan yung for some time, hindi ka agad na-employ. Alright, let's talk about the problem, job mismatch. Bakit may mga ganitong problemang hindi natin maiwasan? Well, unang-una, siguro yung hinahanap na qualification or skills ng industriya, hindi tumutugma doon sa qualification ng estudyante, right. Especially in the interview process, if they lack certain competencies. Because the job market is very competitive and discriminating now. Daming tinitig ng kwalifikasyon and yung kaya mo bang gawin. So, hindi lamang yung kursong natapos mo, pero yung mga extras. So, pag hindi nila nakikita yon, kahit minsan galing sa magandang paaralan ng graduate, Depende pa rin nakukuha. talaga sa qualifications. Oo. Sir, we want to know, as the Executive Director of CHED, what are you doing to address the problems such as job mismatch? Well, first of all, we have technical panels that reviews and formulates the various curricula in colleges and universities. So meron tayong grupo kasama dyan ng industriya, other government agencies, and the academe. So we see to it that the curricula are updated and benchmarked with other countries to make sure that, of course, yung needs of the industry are taken care of. Yes. Director, I remember, correct me if I'm wrong, before, naglabas sila ng parang suggestion wherein yung mga high school pa lang going to college, gumawa sila ng mga trainings and programs sa mga bawat eskwelahan para yung mga bata, malaman na nila kagad kung ano nga ba talaga gusto nila. So parang may mga assessment program sila na ginagawa para pagdating ng college, tamang-tama yung kurso dun sa gusto nila. Hindi yung pagdating mo ng college, ay, ito yung gusto ko, so magpapalit na naman sila ng kurso, mas tumatagal yung taon nila sa college. Well, ang DepEd, meron silang mga assessment exams, pero indicative lang ito. Pwede naman magbago yung isip ng bata. But the more importantly, kailangan dito yung mga career guidance, yung mga career talks na sinasabi, para early on, bago pumasok sa kolehiyo yung nasa high school pa lang, alam niya na at kung ano yung magiging kung anong gusto niyang kunin, ano yung sang-ayon sa kanyang kapasidad. Kasi kahit gusto niya, kung di naman makakaya niya, halimbawa, kung sa engineering yan, mahina naman siya sa math and sciences, mahihirapan din. Hirapan siya. Yes. Director, gusto rin namin malaman, ano ba yung maraming jobs ngayon na bukas? Ano yung maraming opening for those viewers who are watching now na talagang naghahanap pa po ng trabaho until now? Well, ang DOLE kasi meron silang tinatawag na yung KEGS, yung Key Employment Generators. So, tinatayang doon sa mga technical fields, I think maraming opportunities dyan, including yung sa multimedia, sa areas where yung mga internet application ay nandyan. At kasama dyan yung, even sa agribusiness, meron tayong mga pagkakataon dyan because yan po ba ang malalakas sa ngayon? Kukunti na kasi ang mga pumapasok dyan, mga hard-to-fill jobs yan. So, siguro tignan din ng mga estudyante yan. Aside from dun sa other IT courses na kailangan pa rin ng ating industriya. Alright, so do we have any partner agencies sa mga projects and programs ng CHED when it comes to addressing the problem, job mismatch? Well, buti natanong mo yan kasi unang-una, meron tayong pakikipag-ugnayan with the BPAP, yung Business Processing Association of the Philippines. Kasama natin sila
sa pagtitrain ng mga faculty at mga estudyante para maihanda sa business process industry. And then ang IBM Philippines, kasama natin dyan. Dahil dinidevelop natin yung business analytics course para sa mga business students and IT students. And of course, yung PhilDev, yung pag-develop din ito ng technopreneurship program sa engineering, IT, and related fields. So, aside from that, meron tayong tuluyang pakikipag-unayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasama dyan ang PRC, ang DOLE, of course, ang DepEd, ang TESDA, para ma-develop pa natin yung mga relevant courses na kailangan ng ating bansa at para ma-reduce yung gap between the jobs mismatch na tinatawag and of course yung sa skills ng estudyante. All right, you've mentioned about 670,000 students graduating this year. Gusto natin malaman, do you have any upcoming programs for them? Meron ba tayong mga upcoming this month or next month para sa kanila? Well, as a CHED itself, ang ating intervention dyan, yung pagdidevelop ng mga curricula, mga program of studies. But pagka-graduate nila, yung DOLE na ang merong mga programa Yung mga, dyan. Mga job job fairs, fair, mga that's ganyan. right. Mga, siguro, even yung career guidance dyan. Of course, kasama yan doon sa preparation. Sir, we want to know, ano po bang, may epekto po ba ang ASEAN integration dito sa mga nararanasan natin? Ano po bang magandang epekto nito? Well, definitely, ang ASEAN integration, one market na yan eh. Kumbaga, ang mga graduates ng ibang bansa pwede maghanap ng trabaho sa ating bansa at ganun din ang mga graduates natin. No? So, kailan maging competitive That's right. ang skills ng ating mga graduates, kailangan yung qualifications nila ay updated. At kung maaari, aside from the bachelor's degree program na natapos nila, mas maganda kung may mga enhancement program sila. Masteral degree. Well, hindi lang yun, kundi ang uso ngayon ay yung mga shorter programs, mga certification Short-term courses, programs yes. na yun ang hinahanap At ng ang industry. TESDA, di ba? They're really offering a lot of courses. Oh, meron sila, pero maganda rin kung yung mga internationally recognized certification programs, importante yon dahil sa business and finance, for example, nandyan yung mga certification programs katulad nung sa Bloomberg and then sa Microsoft, may mga certification programs sila sa IT. And that's why we want to remind all our viewers out there, most especially the students, to really study hard. Tama. Kasi bago tayo mag-isip ng problema natin sa paghahanap ng trabaho, galingan muna natin sa eskwelahan, mag-focus muna tayo. And because we all know education is really, really important. Tama. Alright, sir, before we end, do you have any tips or advices or message to our viewers out there? Well, ang una, kailangan yung ating mga estudyante maging practical sila sa pagpili ng kurso nila. Minsan, yung 4-year course may not be the course for them dahil matagal yan and then medyo mahirap din kumuha ng trabaho dyan. Maybe they look at the shorter courses, yung mga TVET programs na talagang yun din ang kailangan ng ating bansa, ng industriya. Dahil dito, there are shorter duration and they can be employed immediately. Right away, okay. Now, dun sa bachelor's program, kailangan they have to hone their capabilities, their competencies. Dahil in today's world, you have the edge if you have more That's right. qualification and competencies. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Executive Director ng CHED, Attorney Julito Vitriolo. Ngayon naman mga boss, marami pa tayong mga pag-uusapang balita at impormasyon sa pagbabalik ng Good Morning Boss.